Ang proyektong Bukas sa UP Bukas ay paglalaro at paghaharaya sa mga posibilidad ng diwa ng bukas para sa Universidad ng Pilipinas Diliman. Samut-saring tinig ang bumubuo sa mga kabanatang nagtatampok sa iba't ibang sektor na nagdaraan, nagpapahinga o namamalagi sa universidad. Ang bawat tinig ay pagkakataong buuhin sa imahinasyon ang kinabukasan ng UP na saksi sa mayamang kasaysayan hindi lamang ng kanyang sarili, ngunit ng bayang kanyang sinisikap kalingain. Noong nagkaroon ng gender committee ang college noong 2013, isa sa mga unang sinuggest, panukala ng committee ay yung pagkakaroon ng child minding station. So ang serbisyong ito ay isang ligtas na espasyo na kung saan ay pwedeng dalhin ang mga maliliit na anak nating lahat, na lalong-lalo na kung wala naman tayong mapag-iwanan sa ating mga bahay. So, lumakad ang panahon, inulit namin yung proposal 2016, hindi pa rin naibigay. In the meantime, there were other challenges that we had to face. No? Siguro yung ilan sa atin matatandaan, parang umigting yung mga sexual harassment cases, mga gender-based discrimination cases. Tapos, nung umupo si Duterte bilang presidente, nagkaroon pa ng isa pang komplikasyon. Marami sa atin, estudyante man o fakultad, ay nagkaroon ng pangamba, no? Dahil marami ang nare-red tag. So parang lalo natin kinailangan yung espasyo na kung saan ay magiging ligtas ang ating pakiramdam. Nakakaiyak. Kasi mula noong 2017 when I joined UP at ako ay nilagay sa Gender and Development Committee ng college, ito na yung usapan nun. So it is such a relief to finally have something like this for the college. Kasi wala tayong ganong pasilidad dito sa ano. At nakikita ko kasi sa ating staff, kasi sila yung lagi ko nakakatrabaho, marami sa kanila ang may mga maliliit na anak. At nakikita ko na dahil wala sila sigurong kasama na mag-alaga ng anak nila, dadali nila dito. At nakakaantig na damdamin na yung bata ay kailangan magstay sa isang masikip na lugar at hindi mapapansin ng magulang at hindi maasikaso kasi kailangan niyang gawin yung trabaho niya. At yung bata, walang stimulation, hindi makapaglaro o hindi makagawa ng ibang bagay. Kaya ito talaga yung perfect na place para doon. Ito, parang yung building na ito parang thinking ko, ito sa labas ng building na ito parang pangit at sa loob ng building ay maganda. Struggle siya lalo na noong mga unang panahon. Noong una siyang inisip, noong una siyang dream of na itong komite natin sa GAD at yung mga allies natin dito sa kolehiyo. No? Pero siguro dahil napakaswerte nitong aming administrasyon ni Sir Nadine Ernal, no? Dahil na-pave na nila yung way for us. So nung kami na ay inisip namin gawin ito, medyo madali na yung proseso. In fact, parang finacilitate ng Diliman ang pagtatayo nitong kwarto na ito. So, kailangan natin silang pasalamatan. At the same time, yung mga miyembro ng komunidad natin dito sa college, yung mga faculty, yung mga staff natin, lalo na yung mga estudyante rin. Kasi included na sila sa ating expanded GAD committee na lahat pumunta, nag-isip ng paano i-design itong kwarto, nag-donate ng mga laruan, mga libro. Parang all of us together built this room. So, it's
for everybody. Ang saya-saya nun. Gusto mo ba mag-aral dito sa future? Uh, Ikaw, gusto mo mag-aral dito sa future? O bakit ayaw mo rin? ako, hindi ko type pa. Bakit? Kasi Kasi nursery yung school na ito. nursery, ay, ito ba yung naiisip nyo kapag yung space na to? Oo, parang nursery. Tingnan mo, may laruan, may libro dyan sa shelf. Hindi naman to pang elementary. At least itong building na. Pang college. Kala ko pang nursery lang. Ano pang nursery dahil dun sa mga Laruan. laruan. Sana magkaroon ng mga ganitong espasyo din sa mga iba't ibang kolehiyo. Kasi ang laki ng UP eh. Di ba? Ang dami nating estudyante. At any given time, there are 25,000 students in Diliman alone. No? Sometimes, pumapalo yan ng 27,000. No? Tapos, ilan ang faculty natin? Di ba? Libo-libo yan. Tapos, ang non-teaching staff. So, lahat yan may pangangailangan. Di ba? So, hindi pa sapat yung mga existing facilities like this para tugunan ang mga pangangailangan ng lahat sa campus. No? So, sana madagdagan yung ganitong klase ng facility. At ito, maski ito, no, sana lumawak pa ito, lumaki pa ng kaunti. No? Nag-uumpisa pa lang tayo, so pakiramdaman muna kung ano talaga yung mga kulang, ano yung pwedeng idagdag, ano yung mga hindi natin na-anticipate na pangangailangan pala. Yan, mararamdaman natin yan sa mga susunod na panahon. Anong type mong school? Yung mga school that it will relax ako. Nang marirelax ka. Uh, So, anong makaka-relax sa'yo na itsura ng school? wrap my cellphone, may laruan, may books na konti, at may ibang items na marami. A space that is unang-una safe. A space that is welcoming to everybody. And a space that is tailored specifically para sa kanila. Siyempre, unti-unti yung ma-achieve, no? And of course, we will be building on the efforts of a lot of other people who came before us. Pero yun yung ultimate talaga na gusto natin. Sana magkaroon tayo ng park, yung nakadesign park, yung park na safe talaga para sa lahat, lalo na sa mga bata. Kasi ano nangyayari, kung pupunta ka dito ng weekend, kung saan-saan merong mga tao, hindi mo rin naman masisi. Kasi itong ating syudad, itong ating kalunsuran, wala ng park na talagang ma-enjoy mo, wala ng parke. No? So maraming space tayo actually na pwedeng ituring na park. Pero hindi siya organisado bilang park. No? Hindi ko naman gusto ng manicured masyado. No? Kaya lang sana ayusin natin para maging safe yung spaces kasi minsan naghambalang ang mga sasakyan. No? Dahil hindi rin organisado kung saan pwedeng ilagay ang mga sasakyan. No? Tapos ang mga bata, takbuhan, at hindi ka nakatitiyak kung yung takbuhan nilang yan ay ligtas kasi biglang tatawid sa University Avenue. Nagdadaan ang mga sasakyan. No? So we need to think about how to make UP, if we want to make the campus in its entirety as a park, how to make it safer. Yung architecture natin ay ganun din. Eclectic. Wala namang masama sa eclectic. Kasi baka naman yun ang mood natin lahat. Ano? Pero, pangarap ko lang naman, ma-reflect yung arkitektura ng Pilipino. No? Kasi may mga building tayo dito, sa totoo lang, na parang pang-western climate or pang-cold climate yung disenyo. Halimbawa, itong building na to, no? Pag wala kang aircon, talaga naman it's punishing to stay inside, no? Lalo na kapag summer, no? Dapat hindi ganun Tingnan natin ang disenyo ng Palma Hall. Bago tinayo ang maraming mezzanine floors. Maging ang Quezon Hall, na puro mezzanine floors na rin. Nung mga walang mezzanine yung mga yan, napakataas ng mga kisame, ng mga ceiling, no? Kasi ang dahilan ng ganyan is kailangan dumaloy ang hangin, no? Which is a tropical design, no? Para nababagay sa ating klima. Sana ibalik natin yung ganon para ding mabawasan yung pangangailangan sa air conditioning. Tapos sana meron tayong makitang hint man lang ng Philippine architecture sa lahat ng buildings natin. So sana naman may katiting na unity man lang at may reflection ng tropical architecture at what we might consider as Philippine architecture. Pag lumabas ka ng classroom, ito yung gusto ko makita. Paglabas ko ng classroom. Playground, Playground, lupa, lupa, basketball, slide, slide,
basketball court. Basketball court. Nakatingin nyo importante yun para sa isang eskwela? Kasi eto, para makapaglaro ikaw kung PE na. Plus may magawa ka kung nalaro ka doon. Eating places for people that are affordable, safe, and secure, and clean, everything. Pangalawa, transport spaces, no? Again, para makapunta dito, para makalabas ng campus, dapat safe tayo. Ang hirap ang dream, no? But a place where you can be creative, alam mo yun? A place where you can go to paint, create a song, make music, alam niyo yun? Kasi parang itong mga espasyo na ito ay, wala ba tayo, no? Ang saya, no? Mag-get together tayo at mag-painting, gumawa ng kanta, sumayaw, mga ganyan. Whenever we want to and with whoever we want to.